Ayan guys, welcome back to my channel, Elvis TV. So to this video ay kakain tayo. Ayan, ayan. Ingay man tong aking higaan. Dito ako sa kwarto ko nag-vlog para walang istorbo. Pabalik-balik yung mga ano dun sa kusina. Ay, bakit para akong inaantok? Ayan, bago pa maglamig, kakainin ko na. Tingnan yung forma. Oh. Kain muna ako bago ako magdaldal. Kasi parang nakakape ko na yung effort natin sa Pilipinas. Na-high blood ako sa mga nakikita ko sa FB. Affected. Kain muna ako para may ano ako pagyaw-yaw. Sushi pala masarap na. Grabe yung pagod ko kahapon pa. Pag nandito talaga yung dalawang binata, wala akong pahinga. Kape. Masarap nito. Pag-aralan ko paano gawain ito. Naubos ko na. Dalawa ito. Isa lang ang kinain ko. Ayan, mainit ang kape. Ayun, mag-umpisa na ako. Teka lang. Yun nga yung issue sa airport sa Pilipinas, ano, nakakabahala na. Tapos sabi no touch passport sa lahat ng passenger. Hindi naman pwede yun kasi chine-check nila yun. Bakit kaya? Naranasan ko na yan, yung punit passport.
nung nag-renew ako sa Pilipinas. Pagbigay ko sa ano, walang punit. Tapos pagbalik sa akin may punit na. Buti na lang po renewal na siya. Pinagbayad ako ng magkano yun? 500. Para-paraan sila para magkapera. Una, tanimbala, matagal na, ilang taon na yung issue, wala pa presidente si Duterte. Nag-presidente si Duterte, nawala yan. Tika lang. Time out. Tapos, may napanood akong chief police ata yun sa airport. Sabi nilalagay lang daw ng mga baka raw nilalagay ng kamag-anak sa bagahe para anting-anting ng mga OFW. Matagal na ang issue yan. Ang tagal na, dekada na. Sino ba namang mga tangang mga OFW maglalagay ng basyo ng bala sa baggage nila na alam nilang delikado at matagal ng issue? Una, ang mahal ng ticket. Pangalawa, ang hirap maglakad ng mga papeles. 'Di ba? Tapos, mamimili ka dito ng mga pasalubong. Pagdating mo sa Pilipinas, wala nang laman. Ang bagahe mo. Hindi ko alam, nag-isip pa ako kung magbili ako dito o hindi. Baka isang malit na bag lang dalahin ko, shoulder bag. Ipapaking tape ko pa yun. Para hindi malusotan ng bala. Ngayon, nadagdag na naman ang issue ng punit passport. Nandiyan yung passport ko. Chinik ko kagabi, walang punit. Wala, ang kinis-kinis ang passport ko. Videohan ko yan. Lahat. Picturean ko para bago ako papasok ng airport ng Pilipinas pag alis. Karamihan naman yung mga paalis galing Pilipinas na papuntang ibang bansa, di ba? Usually yun naman talaga ang nangyayari. Nag-awas na yung washing machine ko. Wait lang. Ayan, hindi ko na kinat. Hindi na ako mag-edit. Yun, usually ganun talaga yung nangyayari, mga palabas ng Pilipinas. Tapos yung mga papasok ng Pilipinas, yung laman ng mga malita. Isang araw lang, ang dami kong napanood do mga Diyos ko. Halos nasimot lahat ng niya. May Grab driver kasi doon nagsasalubong sa mga OFW, ang bait niya. Nung ko nadaan lang yung sa sa FB ko, tapos ni-follow ko. Ang bait niya. Ang bait niya, ang daming nagpapasundo sa kanya. Tapos, Diyos ko, sira-sira na yung zipper. Alam mo, paghirapan mo, magtipid ka, tapos nanakawin lang nila. Only in the Philippines. Tapos yun naman passport. Isa lang ang masasabi ko dyan. Pag sino makapanood nito, mga tao sa airport, magbabayral talaga ako. Wag na wag lang talaga mangyari sa akin alin dyan sa ng mga yan. Wag lang. Kasi, magbabayral talaga ako. Abangan yan. Pag nangyari sa akin yan, magbabayral talaga ako sa Facebook. Ano yun sasabihin ko? The worst airport in the whole world. The worst airport in the whole world is Philippines, and I thank you. Sabay halongkat ng mga bagahe kong nawala. O kaya napunit na passport, ay wag lang mangyari sa akin yan. Abangan niya talaga yung sa akin nangyari. Gagawin ko talaga yan. Wala akong pakialam. Maglumpasay talaga ako sa airport. Kape muna ako para matanggal yung init ng ulo ko. Gawin ko talaga yan, promise. Sabihin ko, the worst airport in the world, Philippines, and I thank you. Ay, nako.
Hindi nga, nakakaano, nakakadismaya, parang nakakatamad umuwi, parang, alam niyo yun, yung, ewan, sobrang ano, nakakahiya yung airport sa Pilipinas. Tignan mo yung mga foreigner, nakabalot na rin yung kanilang mga malita. Takot din, takot din sila mataniman ng bala. Ilang foreigner yung nakita ko, nakabalot yung mga malita. Ay, nako. Pinawisan tuloy ako sa kape. Ayun lang guys, kumain lang ako at nagyaw-yaw. Para may ma-vlog. Hindi yung puro ano na lang ako, biyahe at saka mga kanta kasi masisanti tayo ni Lolo. Oh, 'di ba? Pinawisan ako. Kaya ingat-ingat na lang tayo sa pag-uwi. Talagang kailangan yakapin yung bag. Tagang niyayakap ko yung bag ko pag umuwi ako tapos yung malita ko ilang ano yan. Yung ginagawa ko, pinapacking ko yung zipper niya, ipacking ko yun, talian ko yan. Talian ko yan ng tela. Tapos, yung pinakalock niya. Tapos, lagyan ko ng packing tape ulit. Bago i-packing tape ko ulit yun na paikot-ikot. Kung talagang nakawin na talaga, ay wala tayong magawa. Kundi magwala sa airport. Kaya talagang matimpuhan yung malita mo. Kahit anong pack mong gawin dyan, kahit anong balot mo paggawa dyan, ay wala tayong magawa kundi magwala sa airport. Wala tayong magawa kahit magwala ka sa airport. Ay nako, grabe talaga. Isang malita lang dalahin ko. Baka ano lang ako, ma-stress. Grabe no. Grabe yung bansa, yung Pilipinas ngayon. Nakakaano. Bibi! Busit ka! Mag-apat na taon ka na wala ka pang ngayon, sa Cebu daw may tig 20 kilos na bigas. Yung ano na, yung hindi mo makain. Bili na kayo, pagtapos ng May 12, ano na yan, 100 na yan. Style nila, mga bulok no kasi mag-eleksyon. Ay, nako talaga. Sana ganito na lang gaya dito sa Saudi na appoint yung ano, yung president. Walang botohan. Parang mana-mana. Pag namatay yung yung magmamana doon, yung prince, yung anak or kamag-anak, walang botohan. Kaya dito hindi ka makapamili ng kung sino ang magiging king. Ayun lang guys, maraming salamat sa aking pagdaldal. At ako'y maliligo na. Bye-bye! Coffee, oh. Gusto nyo?